Ito po, pagkwentuhan natin itong balitang ito. Si Duterte ipapatawag sa Kamara. Isasalang sa komite sa Kamara. Pagpapaliwanagin siya. Eh di ba sabi, itinalaga si Duterte bilang administrador ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. O di ngayon, bilang administrador, okay, ikaw palang administrador ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy O sige, pumunta ka dito sa Senado o sa Kamara, ipaliwanag mo. May mga tanong kami tungkol sa mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ na yan, ni Kibuloy. So, mga kabunyog, maganda to. Ano kayang magiging sagot dito ni Duterte? Joe, kay Joe Partusa, salamat Salamat Joe sa pag-send ng stars. Mga kabunyog, nakukuha nyo yung nangyayari na ngayon. Kumbaga ang twist ng ano na to, yung Kamara, yung House Committee on Legislative Franchises, siyempre iniimbestigahan yung mga ari-arian ng SMNI. Sino ba ang may-ari nito? Ang sabi, ang may-ari daw ng SMNI, yung Suarasog, 'di ba? Yung Suarasog Media Corporation. Ngayon, ang isang malaking investor naman sa Suarasog ay yung Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, yung KOJC. Ang sabi, wala na daw hindi na daw si Kibuloy ang nagpapatakbo niyan. Ngayon, so sino ngayon ang dapat na ipatawag para magpaliwanag sa mga ari-arian ng SMNI at ng Kingdom of Jesus Christ? Yung administrador. Kasi yung administrador ay binigyan ng power na mag-administer ng mga ari-arian. So ngayon, papatawag ngayon yung administrador. Sino ba yung administrador? Di si Duterte. Si Duterte, kaya ipapatawag ngayon si Duterte sa kanyang kapasidad bilang administrator ng properties ng Kingdom of Jesus Christ. Maganda to. Aattend kaya si Duterte? Sige mga kabunyugo, ito yung balita. Planong maghain ng mosyon ng isang kongresista upang imbitahan sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa panukalang pawalang bisa ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang ibinalita kamakailan ang pagkakatalaga kay Duterte bilang administrador ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na pinamumunuan ni Apollo Kibuloy. Itinuturing na investor sa SMNI ang KOJC ayon sa abogado ng network. In a proper time, Mr. Chair, I will also move to invite then former President Duterte. Kasi siya yung in-involve as pinasahan ng property. Maganda yan, Maganda yan. Abangan natin yan. Marami pa tayo nitong popcorn na Kaya lang, alam na natin yan. Para kay Duterte, insulto yan. Insulto yan para kay Duterte. Kaya lang, hindi niya na rin naman dyan mai-invoke yung kumbaga kapangyarihan niya, kasi hindi naman siya na presidente ng Pilipinas Tapos na ang pagiging presidente niya ng Pilipinas. So hindi niya na pwedeng ma-invoke yan dyan. Kaya na siya ordinary citizen. Kaya lang, dahil siya daw yung tinalagang administrator ng Kingdom of Jesus Christ, ay isa sa mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ, yung isa sa mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ, yung yung SMNI. Di sige, magpapaliwanagin ngayon si Duterte. Ang tanong, ano kayang gagawin ni Duterte diyan? Ano kaya siya? Para kay Duterte maiinsulto siya diyan. Bakit ako ipapatawag diyan? Bakit ako ipapatawag diyan? Bakit ang tanong kamo, bakit naman hindi siya pwedeng ipatawag? Ay siya kamo yung administrator na linagay. Sino ba ang nagpapaliwanag kapag mga properties ng isang simbahan ang kailangang ipaliwanag? Ang sect nila, Kingdom of Jesus Christ. Ang mga ari-arian nito kasama ang SMNI.
ang SMNI ay nasa kontrobersya ngayon. So papaliwanagin ngayon kung sino ang may alam tungkol sa pagpapatakbo ng ari-arian o sino ba yung nakatalaga o di si Duterte, kaya siya ngayon ang ipapatawag. Kaya ano to mga kabunyog, mga kababayan, magandang abangan to. Yung pagkakatalaga kay Duterte bilang administrator, maraming implikasyon yan. Unang-una, kapag hinabol yung mga ari-arian ng SMNI, ng KOJC, Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, mauoblige si Duterte na siya ang humarap niya. Kasi siya yung administrator eh. Kaya, ano to mga kabunyog, mga kababayan? Abangan natin. Kapag, ano ito? Paano kung hindi na naman yan umattend si Duterte? Di isasite na naman siya in contempt. Ang problema kasi diyan, si Duterte pikon. Pikon 'yan. 'Di ba? Yung nung naalala nyo nung nagkaroon siya ng kaso, nung kinasuhan siya, kaya lang doon naman kasi sa korte preliminary ay doon sa DOJ preliminary investigation lang naman 'yon. Hindi yun required na umattend. Pwede kang magpadala ng abogado. Pero dito sa Kamara, hindi. Pag ikaw yung pinatawag, dapat umattend ka. Kung hindi, isasite ka in contempt. Yan ang ano ngayon. Yan ang abangan natin. Pero sa tingin ko, sa yabang ni Duterte, makikipagmatigasan yan. Pero magandang, yung mga mayayabang na yan, tulad ni Kibuloy at saka ni Duterte, isa-isang ipatawag sa mga pagdinig ng Kamara, ng Senado. Kapag hindi sila sumunod sa mga order, may issuehan sila may isasite sila in contempt. May issuehan sila ng arrest order. Ano yan alam nyo naman, hindi na sana yan si Duterte na isailalim sa ganyan. Yung ipinapatawag siya, hindi sana yan. Hindi yan tulad ni Pinoy noon, nung matapos na yung kanyang termino, nung pinatawag siya sa Kamara, o sa Senado ba yon, hindi siya umatras. Hinarap niya yung imbitasyon sa kanya. Ito lang kasing sila Kibuloy at saka sila Duterte, syempre feeling nila, mga hindi mo pwedeng isailalim sa mga pagpapatawag. Kumbaga para sa kanila, nakakataas sila Parang above the law sila. Hindi sila sanay na isailalim sa ganyan. Pero matitesting natin yan mga kabunyog, mga kababayan. Abangan natin ito. Abangan natin ito. Bakit siya ipapatawag? Dahil nga po ang pinag-uusapan dito, yung mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ kasama na yung SMNI. Siyempre, pag pinag-usapan yung SMNI bilang pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ na pinaplano na i-revoke na ang franchise, pagpapaliwanagin ang administrator ng Kingdom. Sino ang administrator? Di si Duterte. Kaya siya ipapatawag. Okay, so abangan natin ito mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.